Let us open our Bible on Psalms chapter 40, verse 8. Praise the Lord. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Hallelujah. Ang mga bagay na ginagawa natin, pag ito ay ating kinagagalak, ito po ay hindi natin pinagsasawaang gawin. Ito po ay ating ginagawa patuloy na walang anumang tendency of declination. Hindi tayo nagdi-decline. Kaya, pag ginawa natin ito to make our delight to do His will, malayo sa atin ang matatawag na discouragement, malayo sa atin ang panghihina, malayo sa atin ang paghinto. At kung malayo sa atin ang ganong klaseng direction, subalit tayo ay nakakapagpatuloy na may kagalakan hanggang sa wakas, ibig sabihin niyan, natatanaw natin ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Bakit? Yan yung require ng ating Panginoong Hesukristo. He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. So kung hindi tayo nagdi-delight to do His will, malamang. Para bang babae, pag hindi ka naliligaya sa lalaki na umiibig sa iyo, hahanap ka ng iba. Ikaw din lalaki. Kung hindi ka naliligayahan sa babae na iniibig mo, yung hindi mo pa pinakaslan ba, hahanap ka ng iba. So tayo rin, pag tayo ay naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin na hindi kayang ikumpara sa ano pa mang nagawa sa sanglibotang ito. Kaya nga, no greater love sa ginawa ng taong ito. Sapagkat yung love niya is an everlasting love. So, ngayon, gantihan natin ang ating Panginoong Diyos to do His will. And by doing it, we have to delight in doing so. Yung bang masaya ka, naliligayahan ka, napiplease mo ang ating Panginoong Diyos. Oh my God, thy law is within my heart. Alam mo, pag ang puso natin ang nakapture, pag ang puso natin ang nakonbinsi, at ang sinabi dito, thy law is within my heart, ang salita ng Diyos ang siyang nanaig sa ating puso, mahirap tayong magkakasala. Mahirap tayong susuway sa kanyang kalooban. Kaya nga sinasabi dyan, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Pag yung salita niya o law niya ay nasa puso natin, siya na yung nag-dominate. Siya na yung naghahari. Siya na yung prevailing sa buhay natin. Na hindi natin ito kayang lapastanganin, hindi natin kaya itong i-ignore, hindi natin kaya itong i-transgress. Kaya, paghaluin mo yung dalawa na yan, you delight to do the will of God, and His law is within your heart, 100% maka-endure ka. Ang dami kayang mga anak ng Diyos, wala ng ibang number one na request. Pag birthday, lalabas sa bibig nila yan. Pag sabihin ng mga pastors, what you want me to pray for your birthday? Number one, Pastor, that I can endure unto the end. Bakit? Bakit hinihingi nila yun? Alam nila, yan yung kondisyon na binigay ng Diyos. Maligtas ka if you endure unto the end. Maligtas ka if you are faithful unto death. So, endurance is a must. Now, para ma-secure natin yung endurance na yan, delight in doing the will of God. Praise the Lord. Example lang. Itong ating mga pinoproject natin na mga projects para sa development ng ating simbahan, para sa mga preparations ng ating mga observant na mga observance natin sa mga celebrations. Pag yan ay you delight in it, in participating to do the will of God. Because itong lahat in relation sa kanyang kaluwalhatian. Tingnan mo yung example dito sa buhay ni David nung tinatayo pa nila ang simbahan o yung balak na niyang magtayo ng temple. Di ba? He prepared so much
uh, gold, everything for the work of the building. Di ba? Mas-sense mo doon na David take pleasure in it, in preparing for those material to be used para matayo yung simbahan. Para saan yung simbahan? Where the people of God worship God. Where the people of God are gathering to listen the word of God. So this is all about pertaining our spirituality, our relationship with our Heavenly Father. So if you delight to do so in participating for the works of this works of God, ibig sabihin yan, napiplease mo ang ating Panginoon Diyos. And that is an indication you really love God. Praise the Lord. Talagang iniibig mo talaga ang ating Panginoon Diyos. At the same time, His law is within your heart. Basahin natin ano yung matatawag nating rightful na dapat nating gawin. Basa. Psalms 112 verse 1. Praise the Lord. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. Yan. It is not just you delight in a minimal delight, but greatly. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. So pag sinabing you delight greatly in His commandments, lahat ng mga related sa kanyang commandments, sa kanyang gawain, sa kanyang kalooban, para sa kanya, and you delight greatly, ibig sabihin yan, yung bang nagalabaw sa tanan nimong kalipay, sa pagbuhat nimo sa iyang mga commandments. So ibig sabihin yan, yung relation mo sa ating Panginoong Diyos, lalo mong pinapaigting o lalo mong pinapalakas, lalo mong pinapaganda, lalo mong ini-improve, lalo mong dinidevelop. So malayo ka sa kapahamakan. Bakit? Kasi maganda yung takbo ng ating pakitungo sa ating Panginoong Diyos. Kung gaano God delighted in us, kung gaano it is His pleasure to save us, to spare us, kahit anong suffering ang kanyang ginawa, kahit anong shame ang kanyang naranasan, kahit anong pain ang kanyang nasagupa, para lang tayo masagip. But in all these things, God delighted to do so. So ganun din ang ganti natin sa ating Panginoong Diyos. Kung meron man tayong igagawad, napakitaan natin ng great delight, walang iba, ang Diyos. Considering the greatness of His love toward us. Praise the Lord. Yan ang dapat nating gawin. Ganun man talaga yan. Why do you love that person? Because that person loves me so much. Love begets love. Now, why do we delight in the Lord greatly? Because God has a great compassion. God has a great mercy toward us. And His love is so great, walang makakapantay. So, tama lang natin i-render sa Diyos yung ating great delight sa paggawa ng kanyang mga kautusan. At maliban dyan, nagdi-delight ka sa Panginoong Diyos, hindi mo kayang kalimutan ang kanyang salita sa buhay mo. Basahin natin. Psalms 119 verse 16. Praise the Lord. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Yes. Habang nagdi-delight ka sa kanyang mga statutes, you will not forget His word. Kailan natin mapakita sa Diyos na hindi natin nakakalimutan ang kanyang word in times of temptations, in times of trials sa buhay natin, still we remember His word. Still we remember His commandments. Kung anong dapat nating gawin at hindi natin dapat gawin. So, yan na yung panahon na lagi nating alalahanin
ang kanyang mga banal na salita. Kasi applicable yan sa panahon na yan na hindi ka magkasala. Applicable yan sa panahon na yan na hindi ka madideceive ng masamang espiritu. So yung word niya, wag nating kalimutan. Lagi nating alalahanin to do, to fulfill, to follow. Kasi sila yung mga, alam mo yung word of God, these are the testimonies of God. Yung mga nagte-testify about God, itong word of God na ito. So ibig sabihin yan, from heaven to earth na nakasulat dito sa Bible, what happened sa mga individuals, these are the judgments, these are the testimonies of God. At sila ay naging counsel sa buhay natin or counselors sa buhay natin. Kaya nga sinabi dyan, where no counsel is, the people fall. But for the multitude of the counselors, there is safety. Saan natin pagkukunan ng counsel sa buhay natin? From the Word of God, from the testimonies of God. Para meron tayong magandang direksyon sa ating pakitungo sa mundong ito. Basahin natin ang Psalms 119 verse 24. Praise the Lord. Thy testimonies also are my delight and my counselors. Yes. Your delight because you do not go against it. Your delight because you believe His judgments are right and righteous altogether. Thy testimonies also are my delight and my counselors. Sa sanglibutang ito, ang daming pwede nating mapakinggan ng mga sari-saring counsels. Pero not all counsels are the right counsels for us. Kaya nga sinabi dyan ni David, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So, maraming mga counsels sa sanglibutang ito at marami ding mga counsels from the ungodly. So, kailangan marunong tayong kumumpara. Let us compare whether that is ungodly counsels or that is suited for God's counsels. Pag yan ay tukma sa counsel ng Diyos, then follow. Pero pag if it is against the counsel of God, then do not follow because your direction will be going against your God. Kaya itong mga testimonies na ito is our delight. And counselors, sila yung magbibigay sa atin ng mga advices. Para sa ganon, kung anumang mga related na mga pagsubok sa buhay mo na parallel, na halos pareho sa nangyayari dito sa Biblia, not exactly the same, but they have similarity. So meron tayong pagkukunan ng idea, anong ginawa nila para sila maligtas, at ano yung ginawa din kung sila'y gumawa ng ikapahamak nila. So meron tayong tinitingnan na testimonies ng Diyos na magbigay sa atin ng counsel, magbigay sa atin ng wisdom, na kahit ubusin pa natin yung ating buong buhay sa sanglibutang ito, hindi at hindi tayo magkakasala laban sa Diyos. Hindi at hindi tayo madideceive sa masamang espiritu sa sanglibutang ito dahil we have enough counsels from the testimonies of God. Praise the Lord. Now, pag sinabing testimonies of God, this is being wrought by the perfect God, by the righteous God, by the holy God. So, hindi ka pwedeng magkakamali dyan. Hindi ka pwede na you are like testing water. Parang sinusubukan mo pa. Hindi na. The Word of God is tried already. The Word of God is already perfect. Talagang sakdal na ito. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Meron tayong nakikita. Tingnan mo. Kung hindi lang sa salita ng Diyos, do you think nakakapatuloy tayo? How many years na tayo na saved? Do you think sa raming pagsubok, sa raming mga ups and downs na ating nararanasan, do you think na maka-endure tayo hanggang ngayon? I don't think so. Pero dahil sa salita ng Diyos, sa counsel ng ating Panginoong Diyos, nalampasan natin ang maraming mga tukso at pagsubok sa buhay natin without failing. Hindi tayo nahulog, hindi tayo napahamak, hindi tayo napalayo, hindi tayo nagkasala
dahil sa counsel ng ating Panginoong Hesukristo. At kung hindi din tayo nag-delight sa kanyang mga banal na salita, baka humahanap na tayo ng mga alternatives na ikaliligaya natin. Pero dahil hindi na tayo nag-alinlangan sa kanya, so we make our delight in Him, therefore, we are contented to be in Him. At kinakatakutan natin na mapalayo tayo sa Diyos. Dahil sa kanyang wisdom na binigay niya sa atin. Totoo man yan. Kung wala ang salita ng Diyos, wala na. Matagal na tayong nahulog sa kamay ng kaaway. Matagal na tayong nanghina, matagal na tayong napahamak. Kasi helpless hopeless pag wala ang Diyos sa buhay natin. Pero dahil sa kanyang mga counsels, dahil sa kanyang mga instructions, napagtanto natin, na-experience natin, oh, thank you Jesus for the right counsel. Thank you Jesus for the victory. Thank you Jesus for the success. Thank you Jesus for the answer of my prayers. Thank you Jesus. Puro ka na lang pasalamat sa ating Panginoon Diyos. So dahil dyan, ano pang pag-iisip mo na ikaw ay hindi mag-delight sa Kanya? Na yung ating inaawit minsan na I cannot deny Him because He is so faithful. Following Him, I know I am right. Now, paano ka pahihiwalay sa Kanya na nasa tama ka ng landas? Naramdaman mo na ang pagsama ng Diyos sa buhay mo, na-experience mo na ang pagtatapat ng Diyos. Na-experience mo na rin yung pagtatapat mo sa Kanya at yung pagtatapat ng Diyos. So, maganda na yung samahan mo sa Panginoong Diyos. Kasi kung wala ito, matagal na tayong napahamak. Basa, Psalms 119 verse 92. Praise the Lord. Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction. Yes. Kung hindi lang ang inyong kautusan naging aking kaligayahan, ay di sana ako ay napahamak na sa aking mga affliction. So ibig sabihin yan, kung hindi talaga ang salita ng Diyos na naging ating delight, wala na, matagal na tayong nagkahiwalay-hiwalay. Matagal na tayong lumayo sa ating Panginoong Diyos. Matagal na tayong nabalik sa kapangyarihan ng kadiliman. Pero dahil yung ating naging kaligayahan nasa kanyang law, nasa kanyang banal na salita, therefore, hanggang ngayon, nandyan tayo sa kanyang mga kamay. Hanggang ngayon, nandito tayo. At wala nang tinatawag na shadow of turning. No more shadow of turning. Wala nang pagtalikod. Kaya nga sinabi diyan, I have decided to follow Jesus, no turning back. And there is no such reason for you to turn back. Wala nang reason dahil grabe yung faithfulness ng Diyos. Grabe yung katotohanan ng Diyos. Wala ka nang makita katulad niyan. Pagtingin natin diyan sa labas, grabe yung kasinungalingan ng dyablo, grabe yung deception ng masamang espiritu. Siyempre, allergic ka na dyan. Siyempre, nadala ka na dyan. You were before in that kind of situation. Nung naliwanagan ka sa banal na salita ng Diyos, nalaman mo, you are bound to hell. So, God rescued you. God spared you. God put you into His presence. So, meron ka ba bang shadow of turning? Meron ka ba bang isip na magtalikod? Wala na. Basahin natin. Job 23 verse 12. Praise the Lord. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Yan. Ni ako ay tumalikod mula sa iyong kautusan ng iyong mga labi. Aking binilang ang iyong mga salita ng iyong bibig, higit kaysa mga napakahalagang pagkain. Alam mo yung mga pagkain na healthy, mahal. Pero kung gusto mo talagang maging malusog, kahit mahal, kainin mo, bilhin mo. Kaysa darating ang panahon, ang mga tao pag na-hospital, mahal ang gamot, mahal ang magpa-hospital.
Para maiwasan yung ganong klaseng kalagayan, mahalin mo ang iyong buhay sa mahal na pagkain na healthy food. So yung Word of God, mas mahalaga siya kaysa mga mamahaling pagkain na healthy food. Diyan ang lagi nating tangkilikin sa buhay natin. Praise the Lord. Para you are always healthy spiritually. You are always healthy physically. Both of that, God can take care of it. Kayang gawin niya ng ating Panginoong Diyos. So, sabi dito, neither have I gone back from the commandment of His lips. I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. So, alam mo naman, ikabubuti mo yan, ikalulusog mo, ikalalakas mo sa iyong buhay spiritual. So, don't stop taking. Kainin mo. So, para makain mo, you have to listen the Word of God. You have to read the Word of God. You have to meditate the Word of God. At saka, kailangan meron tayong tinatawag na objective sa buhay, na wala ng talikuran. Ipatuloy na natin ito, yung nakaset na yung mindset natin to endure unto the end. Para hindi maging useless ang ating mga panimulain. Minsan nakausap ko yung buyer sa lupa ni Mr. Guy. Sabi ko, ma'am, saan ka nagtatrabaho? Sabi niya, sa Sumipro. Ilang taong ka na dyan? Sabi niya sa akin, since nag-graduate ako sa kurso ko, na-in ako dyan, until now, more than 30 plus na ako dyan. Nakadalawang loyalty award na ako. Yung 10th year ko, I received the loyalty award. Yung 20th year ko, nakatanggap ako ng loyalty award. So, grabe yung niya, yung loyalty niya sa kanyang trabaho. At nakita mo naman yung kanyang pag-elevate ng kanyang ranggo, mataas na masyado. So, ganun din sa spirituality natin. Pagpatuloy na tayo, walang hinto. Meron tayong loyalty award galing kay Jesus Christ. At makikita mo naman na God will give you the increase. God will give you the promotion. Kaya nga sinabi diyan, promotion neither cometh from the east nor from the west, but God is the judge. Praise the Lord. Galing yan sa Kanya. He is a rewarder of them that diligently seek Him. Lahat ng mga batas na ginagawa sa sanglibutang ito, they are based on God's ways, yung mga pamamaraan ng ating Panginoon Diyos. Kaya, lalot na, itong ginagawa natin sa Diyos, hindi tayo madadaya, magpakailan pa man. Sometimes, companies are complaining na matagal na ako sa company ko. I am doing my best for the company, and yet there is no increase. And yet there is no such mga privileges na dapat kong tanggapin. Hindi sinunod ng company. Pero dito sa ating Panginoong Diyos, God is a righteous God. God is not unrighteous to forget your labor of love. Kaya, kung meron man tayong paglalagyan ng loyalty, honesty, at yung mindset natin na to endure unto the end till death, ito yung paglilingkod natin sa Diyos. This is the best ever we could consider na hindi ka dadayain sa iyong paglilabor. Praise the Lord. Grabe yung reward ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo si Jesus Christ. Ano ang tinuro niya sa atin? Kasi we are following after the footsteps of Jesus Christ. Ano ang ihimplo tinuro niya sa atin para magkaroon tayo ng success sa ating paglilingkod sa Kanya? Basa, John 4:34. Praise the Lord. Jesus saith unto them, my meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Yes. My meat is to do the will of him that sent me. Meat is for your life. Doing the will of God, that is for your life eternal, and that is for your life here on earth. Yan ang magiging buhay mo, ang paggawa ng Kanyang kalooban. It is like more than meat. Kung kay Job pa, they are more than necessary food.
My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Finish it. Don't leave it undone. Don't leave it unfinished. Kailan ito ma-finish? Till Jesus comes. Kailan pa? Till we die. So, wala nang shadow of turning. At habang nagpapatuloy tayo sa ating Panginoong Diyos, talagang nakikita natin, we have so much testimonies. We have so much to testify the people of the world how God is so good, how God is so faithful, how God is so lahat ng magagandang pakitungo sa atin, nararanasan natin yan. Kaya, let us delight in the Lord as God delight also in us. Praise the Lord. So, yung bibig natin, ano ang dapat lumalabas dito? Basahin natin. Psalms 37, 30 hanggang 31. Praise the Lord. The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment. The law of his God is in his heart, none of his steps shall slide. Yan. Kaya nga sinabi diyan, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano yung nakapuno sa puso mo, yan din ang lalabas sa bibig mo. So ano ang lalabas sa bibig mo? Righteous, the mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment. Yan yung lumalabas. Yung kanyang, yung wisdom ng Diyos. Yan yung lumalabas, yung judgment ng Diyos, yung testimonies ng Diyos. Bakit? Dahil yan ang nasa Word of God. At ang iyong mga steps shall not slide. No, hindi ka ma-slide. Perfect. Hindi ka talaga madulas, hindi ka ma-stumble, hindi ka mahulog. Dahil perfect yung guidance ng Diyos na nasa puso mo, sinasabi mo pa, kaya napaka-importante. So sa buhay natin, tayo na itong living testimonies. Tingnan mo yung buhay ni Paul. Why Paul was so effective in his ministry? Because God made the calling sa buhay niya and he answered with all the fear of God and all faithfulness. So yung buhay niya naging testimony sa iba. Kaya Paul usually, magbigay siya ng Word of God, especially the crowd is so much, especially in the presence of all noble people, dyan sa kanyang kinaroroonan. Saan man siya pinadala ng Diyos? Sa Rome, sa Jerusalem, at saan-saan pa. Sa Greece. Di ba life testimony ang kanyang binibigay? How God called him, how God chastened him, how God talk to him and how he answered the call of God faithfully. Di ba naging effective siya? Doon nga sinabi ni King Agrippa, almost thou hast persuaded me to become a Christian. At maraming na-establish ng mga churches. Yung mga taga-Ephesians, Philippians, taga-Rome. Marami. So, ibig sabihin yan, tayo, nabubuhay tayo, we are living testimonies. Praise the Lord. Yung ating life as a testimony, this is the living testimonies na nakikita ng tao sa buhay natin. Anong nakikita sa buhay natin? That we do follow the commandments of God, the statutes of God. We do follow the life of Jesus Christ. We are followers of Jesus Christ. So maging living testimonies tayo. Basahin natin last verse. 2 Corinthians 3, verse 3. Praise the Lord. For as much as you are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Yan. Pag sinabing kayo, manifestly declared to be the epistle of Christ, nahahayag, nakikita, na kayo ay naging epistle. Pag sinabing epistle, written, Word of God, testimony of Jesus, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God. See? The Spirit of God is manifesting sa buhay ng bawat isa, sa inyo. Not in tables of stone.
Katulad sa nangyari doon sa panahon ni Moses, but in fleshly tables of the heart. Yung Word of God nakalimbag sa ating puso. Nakasulat na, nakamarka na. Yung buong pagkatao natin, yung katawan natin, this is walking epistle of Christ. Ang maririnig sa atin mga salita ng Diyos. Ang makikita sa atin ng mga behaviors, tukma sa kabanalan. Lahat ng ating ginagawa. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. As we delight to do His will, and His law is within our heart, hindi na yan matatago. Hindi na rin yan mahihinto. No more shadow of turning from following Jesus. So, we are securing our endurance. We are making sure that we can reach the finishing line. Praise the Lord. At napakabilis lang ng takbo ng buhay sa mundong ito. Kung tingnan natin yung age natin ngayon, parang kahapon lang. Parang kahapon lang tayo pinanganak. Bilis lang. Ganun lang ang takbo ng buhay sa sanglibutang ito. Kaya lubos-lubosin natin, we discovered Christ, we learn from all His commandments, we love it, we keep it, we do it, then secure it until the end. How? Delight yourself to do His will. Praise the Lord. Masaya tayo gumagawa sa kalooban ng Diyos. Hindi kay ang paglilingkod mo sa Diyos, puno ka ng complaining, puno ka ng murmuring, puno ka ng regret sa buhay mo. Ha? Ganon ang paglilingkod mo sa ating Panginoong Diyos. Meaning to say, you are disobedient because you do not experience the kindness of God, the faithfulness of God. Pero kung obedient ka sa banal na salita ng Diyos because you delight to do His will, ang dami mong masasabi, ang dami mong matetestify o matestimony sa mga tao. Di ka mauubusan, non-stop yan. Every day it is adding. No? Nagadagdag kada araw yung experience mo with the Lord. Kaya, wala nang iba. Delight to do His will. Ikasaya natin ang paggawa ng Kanyang kalooban. Malayo sa atin ang pagpalayo o paghinto sa paglilingkod sa Kanya. But rather, we endure unto the end. Jesus said, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Meron kang objective hanggang sa katapusan. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Magsidalangin po tayo.